Kaya si Rico naghinala na ang may gawa nito hindi tao. Sa tingin ko talaga, maligno ang gumagawa nun. Nasundan niya ako, sir. Kasi nawawala lang yung brief ko kapag galing ako sa ilog. Kung tao ang papasok, marami sanang mawawala. Yung cellphone, pera, pero wala kahit isa. Yung brief lang talaga. Dahil lagi na lang daw siyang nawawala ng brief, minabuti ni Rico na dalhin na lang ang natitira pa niyang brief saan man siya magpunta. Baka kasi mawawala naman, kaya dala-dala ko na lang saan man ako magpunta. Kung BK man po yung gumagawa nun, siguro nanti-trip lang siya or bakal na crush lang sa kanya. Natatakot na. Baka kasi isang gabi, baka kung ano nang gawin sa akin. Ako pa naman mag-isa sa bahay. Nanawagan si Rico sa sino mang nagkaka-interes sa kanyang mga damit panloob. Ikaw, kung sino ka man ang kumukuha ng brief ko, huwag mo nang kunin yun dahil aabangan talaga kita palagi sa bahay. Dahil po doon sa panawagan ko, sir, hindi na po nawawala yung mga brief ko. Yung lighter naman po ang nawawala. Pero binawi ko naman, sir. Kinuha ko sa kanya kasi akin yun eh. Bakit alam mo na ba kung sino kumukuha? Oo, sir. Maliit na tao. Parang duwindi. Nakatira siya sa loob ng puno. Lighter po, lighter. Oh, sige, sige. Okay. Dito. Akin po. Tapos, ginamit ko na po yung lighter. Nagsindi po ako ng paputok, sir. Wala po, sir. Dahil natanggal na yung ulo, bumalik pa. Parang imposible. Tapos, inulit ko pa, sir. Sinubukan ko ulit tanggalin yung ulo nung sumayaw ako. Pero, Always fresh like, lagi lang babali ng lights.